Hindi ko kailanman inakala sa buong buhay ko na darating ang isang gabi na ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak na si Daniel, ang siyang magpapalasap sa akin ng pinakamatinding hiya na pwede kong maramdaman bilang isang ama. Nangyari ito sa gabing pinakabanal sa lahat, sa gabi ng Noche Buena, sa harap ng aking mga apo, sa harap ng kanyang asawa, at sa harap ng kanyang biyenan. Tinulak niya ako, ang sarili niyang ama. Itinulak niya ako ng buong lakas hanggang sa ako'y bumagsak sa sahig na parang isang basahan na walang halaga, at habang nakahandusay ako doon sa malamig na baldosa, narinig ko ang mga salitang tumarak sa puso ko na parang punyal. Sabi niya, para sa biyenan ko ang upuan na to. Tapos tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sinabing, lumayas ka. Lumayas sa sarili kong pamilya, sa hapagkainan na minsan ay puno ng pagmamahal. Isang salita lang, pero sapat na iyon para wasakin ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang kahihiyan, ang hiya, halos pumatay sa akin sa mga sandaling iyon. Ramdam na ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. At sa isang iglap, ako, si Mateo Reyes, ang haligi ng pamilyang ito, ay naging isang pulubi sa kanilang paningin. Isang taong walang utang na loob ang tingin sa akin ng sarili kong dugo. Sa loob ng maraming taon, lalo na mula noong pumanaw ang aking mahal na asawang si Rosa, ginampanan ko ang papel ng ama at ina sa buhay ni Daniel. Ako ang naging ilaw at haligi ng aming tahanan. Mula umaga hanggang gabi, ang nasa isip ko lang ay ang kinabukasan niya. Ibinuhos ko ang bawat patak ng aking pawis, ang bawat segundo ng aking oras, para itayo ang negosyong ipapamana ko sa kanya, ang Reyes Construction. Sinimulan ko iyon mula sa abo, mula sa wala. Nagtiis ako, nagsakripisyo, lahat para sa kanya, para hindi niya maranasan ang hirap na dinanas ko. Pinigay ko sa kanya ang lahat, ang pinakamagandang edukasyon, ang marangyang bahay na tinitirhan nila ngayon, ang mamahaling sasakyan na ipinangpaparada niya. Kahit ang posisyon niya bilang CEO ng kumpanya, ako ang nagbigay noon sa kanya. Akala ko sapat na iyon. Akala ko iyon ang sukatan ng pagiging isang mabuting ama. Pero para sa kanila, para kay Daniel at sa asawa niyang si Teresa, ako ay isang anino na lang, isang palamuti sa kanilang perpektong buhay, isang matandang dapat na lang manahimik sa isang tabi. Ramdam ko ang kanilang walang pakialam sa tuwing ako'y nagsasalita. Para akong hangin na dumadaan lang. Sa gabing iyon ng Pasko, dumating ako sa bahay nila, dala ang mga regalong pinag-ipunan ko para sa mga apo kong sina Jose at Isabela. May dala pa akong isang bote ng brandy, nagkakahalaga ng 15,000 piso na inilaan ko para sa espesyal na gabing iyon. Pero lahat ng iyon ay nawala ng halaga. Lahat ng sakripisyo ko tila nabura sa isang tulak lang. Ako'y nag-iisa at doon ko napagtanto na matagal na pala akong mag-isa sa piling nila. Pero heto ang hindi nila alam. Habang nakahandusay ako sa sahig, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang sakit, ang lungkot. Unti-unting napalitan ng isang malamig na apoy. Isang apoy ng katotohanan. Nagkamali sila ng akala sa akin. Akala nila ako ay isang matandang mahina na pwede na lang nila basta-basta isantabi. Akala ni Daniel, siya na ang hari, siya na ang may-ari ng lahat, pero ang hindi niya alam, ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki niya, ang lahat ng kapangyarihan na inaangkin niya ay nakakabit pa rin sa pangalan ko. Mayroon akong isang lihim na yaman, isang alat, isang trump card na hindi niya kailanman nakita. Ang alas na iyon, ito ang katotohanan na siya ay isang CEO lamang sa pangalan. Isa lamang siyang tauhan, isang pawn sa chessboard na ako ang gumawa. Ang matandang lolo na itinulak nila palabas, ang matandang lolo na hinayaan nilang masaktan at mapahiya, siya pala ang may hawak ng kanilang kapalaran. At sa gabing iyon, napagdesisyonan kong oras na para gamitin ang kapangyarihan ko. Nang tulungan ako ng aking mga apo na makatayo, hindi na luha ang nasa mga mata ko, kundi determinasyon. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na niyurakan ng sarili kong anak. At sisiguraduhin kong
Bibigyan ko sila ng isang leksyon, isang aral na hindi nila malilimutan habang sila ay nabubuhay. Isang aral na ikukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo. Gusto nila akong mawala. Gusto nila akong manahimik. Ngayon, babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang kumpanya, kundi ang respeto na nararapat sa isang ama. Hindi ako mananahimik. Oras na para marinig nila ang tunay na boses ko. Oras na para sa hustisya. Kung kayo po ay nakaranas na rin na parang maging isang estranghero sa sarili ninyong tahanan, kung naramdaman na ninyo na binaliwala ang inyong mga sakripisyo, paki-like at share po ng video na ito. At sana po, kwentuhan ninyo ako. I-comment po ninyo sa ibaba saan po kayo nanonood. At kung mayroon kayong sariling kwento na nais ibahagi, sabay-sabay po nating pakinggan. Dahil ang kwentong ito ay para sa lahat ng mga magulang na nagmahal ng lubos at nasaktan ng todo. Pakinggan po ninyo ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Ang hapagkainan ay nakahanda na at napakaganda nitong tingnan. Ang kumikinang na mga kubyertos, ang mga eleganteng plato, at sa gitna ng lahat, ang isang malutong na lechon na tila ba ng aakit. Ang bango nito ay humahalo sa hangin kasama ng amoy ng hamon at queso de bola. Isang perpektong larawan ng Noche Buena. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na mali. Isang bagay na hindi tama. Nararamdaman ko ito sa aking mga buto. Nang dumating ang biyenan ni Daniel na si Antonio de Leon, doon ko nakita ang isang kakaibang pagbabago sa aking anak. Ang dating malamig na pakikitungo ni Daniel sa akin ay biglang napalitan ng isang sobrang sigasig, isang pagkasabik na hindi ko kailanman nakita na ipinakita niya sa akin. Ang kanyang mga ngiti ay abot tenga. Ang kanyang mga kilos ay puno ng paggalang, ngunit lahat ng iyon ay para lamang kay Antonio. Tila ba isang hari ang dumating sa kanilang tahanan. At ako ay isang anino na lamang sa isang tabi. Hindi ko na lang pinansin. Inisip ko na lang, Pasko naman. Gabi ng pagbibigayan, gabi ng pag-unawa. Ayokong sirain ang selebrasyon dahil lang sa isang munting selos ng isang matandang ama. Kaya't umupo ako. Umupo ako sa pwesto na laging para sa akin. Ang upuan sa kabisera ng mesa. Ang pwestong iyon ay hindi lang isang upuan. Simbolo iyon. Simbolo ng aking pagiging haligi ng pamilya. Mula noong pumanaw ang aking asawang si Rosa at sa bahay na ito na ni Daniel ginaganap ang aming mga salusalo, ang pwestong iyon ay laging nakalaan para sa akin. Iyon ang aking trono. Ang aking karangalan bilang ama ng pamilya. Habang papalapit si Antonio sa hapag, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng aking anak. Ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay ay naging malamig. Kasing lamig ng yelo. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang anak na may paggalang, kundi bilang isang taong may utos. Narinig ko ang kanyang boses, mababa ngunit matigas. Sabi niya, biyenan ko ang uupo dyan. Hindi mali ang pagkakarinig ko. Baka nagkamali lang ako. Ngunit inulit niya, mas malakas na ngayon. Biyenan ko ang uupo dyan, tay. Tinanggal niya ang salitang po. Isang maliit na bagay pero napakalaki ng ibig sabihin. Daniel, sabi ko habang pinipilit kong maging kalmado. Anak, anong sinasabi mo? Ito ang pwesto ko. Alam mo yan. Nakita ko ang pag-irap sa kanyang mga mata. Isang pag-irap na puno ng inis. Na para bang ako ay isang istorbo. Na para bang ako ay isang bata na kailangan niyang pagsabihan. Huwag na nating pahabain na to, tay, sabi niya. Si Tito Antonio ang bisitang pandangal. Siya ang dapat umupo diyan. Bisitang pandangal. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Sa sarili kong pamilya, sa selebrasyon ng Pasko, ako ay hindi na ang ama, kundi isang pangkaraniwang bisita na lamang at ang karibal ko pa sa negosyo, ang taong palagi kong tinitingnan bilang kakumpetensya, ay siya na ngayong itinuturing na pandangal. Hindi ako aalis dito, Daniel, sabi ko ng may diin. Ito ang pwesto ko. Doon na nangyari ang hindi ko inaasahan. Lumakad siya palapit sa akin. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang anak na pinalaki ko, ang anak na minahal ko,
ay lumalapit sa akin na may galit sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat, ang mga kamay na dati hinahaplos ko noong siya'y sanggol pa. Ngayon ay marahas na nakahawak sa akin at itinulak niya ako. Hindi ito isang simpleng tulak, ito ay isang tulak na may puwersa, may galit. Nawalan ako ng balanse. Ang aking katawan na may edad na 68 taon ay hindi na kasing lakas ng dati. Wala akong nagawa. Bumagsak ako. Ang pagbagsak ko ay parang naging slow motion. Nakita ko ang gulat sa mukha ng aking mga apo, ang takot sa mga mata ni Isabela, ang pagkalito sa mukha ni Jose. Nakita ko ang aking manugang na si Teresa na nagtakip ng kanyang bibig, pero hindi man lang kumilos para tulungan ako. At si Antonio, nakita ko sa gilid ng kanyang mga labi ang isang munting ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Ang tunog ng aking pagbagsak sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid at pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Habang nakahandusay ako doon sa malamig at matigas na sahig, naramdaman ko ang sakit. Hindi lang sa aking likod at mga buto, kundi sa loob-loob ng aking puso. Ang kahihiyan, ang hiya, ay parang isang kumot na bumalot sa buong pagkatao ko. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig ko ulit ang boses ng aking anak. Ang mga salitang nagpaguho ng lahat para sabihanan ko ang upuan na, "To, lumayas ka. Lumayas ka." Sa sandaling iyon, habang nakatingala ako mula sa sahig at nakikita ko silang lahat na nakatayo, may isang bagay na nabali sa loob ko. Ang pagmamahal ng isang ama, ang walang katapusang pag-unawa, biglang naputol. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Doon, sa sahig na iyon, isinilang ang isang desisyon. Isang desisyon na babago sa buhay naming lahat, magpakailanman. Hindi na ako ang amang maunawain mula sa gabing iyon. Ako na ang magiging hustisya, ang mga apo ko, ang mga kawawa kong apo, ang siyang tumulong sa akin para makatayo. Nanginginig ang kanilang mga kamay at puno ng luha ang kanilang mga mata. "Lolo, okay lang po kayo?" Pulong ni Isabela. Ngumiti ako sa kanila, isang peking ngiti para itago ang sakit at galit na kumukulo sa loob ko. "Okay lang si Lolo, apo," sabi ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Pero hindi ako okay. Malayo sa pagiging okay. Umupo ako sa isang bakanteng silya sa gilid, malayo sa kabisera. Mula doon, pinanood ko sila. Pinanood ko ang aking anak na si Daniel na pagsilbihan si Antonio na parang isang hari. Ang bawat hiwa ng lechon, ang bawat salin ng alak ay ginagawa niya ng may kasamang papuri at paghanga. Nakikita ko ang kislap sa mga mata ng aking manugang na si Teresa sa tuwing magsasalita si Antonio. Para silang mga langgam na umiikot sa isang piraso ng asukal. At ako? Ako ay isang langaw na pilit nilang itinataboy. Ang bawat subo ng pagkain ay parang lason sa aking lalamunan. Ang bawat halakhak nila ay parang mga karayom na tumutusok sa aking dibdib. Ang aking mga apo, o sina Jose at Isabela, ay tahimik lamang. Paminsan-minsan titingin sila sa akin na may lungkot at pag-aalala sa kanilang mga mata. Sila lang ang tanging nagparamdam sa akin na hindi ako tuluyang naging estranghero sa gabing iyon. Nang matapos ang hapunan, nagdahilan ako. "Magbanyo lang ako sandali," sabi ko ng mahina. Walang sumagot, walang lumingon, para bang hindi ako nagsalita. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa banyo. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit ang isip ko ay tumatakbo na ng napakabilis. Pagpasok ko, agad kong nilakang pinto, tumingin ako sa salamin. Ang nakita ko ay hindi isang talunang matanda. Ang nakita ko ay isang lalaking nasaktan, ngunit hindi nawasak. Ang mga mata ko ay namumula, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang determinasyon na isinilang mula sa galit. Kinuha ko ang aking cellphone. Ito na ang simula. Ang unang tawag ay para sa aking abogado sa loob ng 25 taon, si Attorney Eddie Garcia. Sa pang-apat na ring, sinagot niya ito na may antok sa kanyang boses. "Mateo, gabing-gabi na ng Pasko. Anong emergency?" Huminga ako ng malalim bago magsalita. "Eddie," sabi ko, at ang boses ko ay kalmado ngunit matigas.
Kailangan kong ihanda mo ang mga dokumento bukas ng umaga. I-revoke mo ang lahat ng kapangyarihan at special power of attorney na ibinigay ko kay Daniel sa kumpanya. Uulitin ko, lahat, walang ititira. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Alam na alam ni Eddie ang istruktura ng aking negosyo. Mateo, sigurado ka ba? Ang ibig sabihin niyan ay... Alam ko kung ano ang ibig sabihin niyan, putol ko sa kanya. At mayroon pa, i-cancel mo ang lahat ng financial guarantees na ako ang co-maker, ang bahay nila, ang sasakyan, ang mga corporate credit cards, lahat, walang-wala kang ititira. Diyos ko, Mateo, anong nangyari? Pinakita sa akin ng anak ko kung sino talaga siya, Eddie. At bukas, ipapakita ko sa kanya kung sino ako. Ang pangalawang tawag ay para sa aking accountant at chief financial officer, si Lina Cruz. Alam niya ang bawat galaw ng pera sa aming pamilya. Lina, pasensya na sa abala sa Pasko. Kailangan kong i-freeze mo ang lahat ng joint accounts namin ni Daniel unang oras pa lang bukas ng umaga. Suspendin mo na rin ang kanyang sahod at lahat ng executive benefits. Narinig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. May legal po bang problema, Mr. Reyes? Walang legal na problema, Lina. Binabawi ko lang ang control sa kung ano ang sa akin. At ang pangatlo, ang pinakamahalagang tawag sa lahat. Tinawagan ko si Roberto Santos, ang aking kanang kamay, ang taong kasama ko mula pa noong nagsisimula pa lang ang Reyes Construction. Kilala siya ng lahat bilang si Berto. Berto, pasensya na sa oras. Pwede ka bang pumasok ng maaga sa opisina bukas? Siyempre, boss, para sa inyo kahit anong oras. Kailangan kong alisin mo ang lahat ng personal na gamit ni Daniel sa kanyang opisina. I-box mo lahat at ilagay sa bodega. Natahimik si Berto. Ibig sabihin po ba, tinatanggal niyo na siya, boss? Hindi na siya ang CEO. Mula bukas, ikaw na ang uupo sa posisyong iyon. Maghanda ka ng termination letter. Ang dahilan? Loss of confidence. Naintindihan mo? Opo, boss, naintindihan ko. Mayroon pa po ba? Oo, sabi ko. At naramdaman ko ang isang malamig na ngiti sa aking mga labi. Maglagay ka ng isang note sa gitna ng mesa niya. Isulat mo ito. Ang opisina na ito ay hindi para sa iyo. Gusto kong malinaw niyang maintindihan ang mensahe. Pagkatapos ng mga tawag, nanatili pa ako ng ilang minuto sa banyo. Inayos ko sa isip ko ang bawat susunod na hakbang. Hindi ito paghihigante. Para sa akin, ito ay hustisya. Sa loob ng 4 na dekada, nagtrabaho ako ng 18 oras bawat araw para bigyan ng aking pamilya ng isang maginhawang buhay. At ang sarili kong anak, ipinakita niya sa akin na lahat ng sakripisyo ko ay hindi man lang katumbas ng simpleng respeto. Bumalik ako sa hapagkainan na may isang kalmadong ngiti sa aking mukha. Nagpapatuloy ang kanilang usapan na para bang hindi ako umalis. Nag-uusap sila tungkol sa negosyo, tungkol sa pagsasanib ng aming mga kumpanya, ang kumpanya ko at ang kumpanya ni Antonio, at wala man lang silang balak na konsultahin ako. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang aking desisyon, hindi lang nila ako binaliwala, plinano na pala nila akong tuluyang alisin sa eksena. Oras na para umuwi ako, sabi ko, habang tumatayo mula sa silyang pinagtabuyan sa akin. Sige tay, magpahinga na kayo, sabi ni Daniel, na hindi man lang tumitingin sa akin, hindi man lang niya ako sinamahan hanggang sa pintuan. Ngunit ang apo kong si Jose ang tumakbo pababa ng hagdan. Lolo, aalis na po kayo? Tanong niya na may lungkot sa kanyang boses. Oo, apo. May mga importanteng bagay pa akong kailangang gawin ngayong gabi. Tumingin siya sa akin ng diretso. Galit po ba kayo sa nangyari kanina, Lolo? Ang tanong ng isang 15 anyos ay tumusok sa puso ko. Maging ang isang teenager ay naramdaman ng inhustisya. Hindi ako galit, Jose. Disappointed ako. Pero minsan, ang mga disappointment ang nagtuturo sa atin ng mga importanteng katotohanan. Umalis ako sa bahay na iyon na may kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Bago ko paandarin ang aking sasakyan, kinuha ko ulit ang aking cellphone. Mayroon pa akong isang huling tawag na kailangang gawin. Ang abogado ko para sa aking last will and testament. Good evening, Law Offices of Lopez. Si Mateo Reyes ito. Pasensya na sa abala sa gabi ng Pasko.
pero kailangan kong baguhin ang aking huling habilin bukas ng umaga. Oo, ito ay urgent. Napaka-urgent. Habang nagmamaneho ako pauwi, isang ngiti ang nabuo sa aking mukha. Akala ni Daniel, hawak na niya ang lahat ng baraha. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang detalye. Ako ang gumawa ng laro. At bukas, matutuklasan niya ang tunay na mga patakaran. Kinaumagahan, Disyembre 25, araw ng Pasko. Nagising si Daniel na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito hangover mula sa brandy na ininom nila kagabi, kundi isang bagay na mas malalim, isang babala na hindi pa niya naiintindihan. Habang payapa siyang kumakain ng almusal, hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang kanyang mundong pinansyal ay nagsisimula ng gumuho piraso-piraso. 10:15 ng umaga, dumating ang unang tunay na tawag. Mr. Daniel Reyes, si Monique Castillo po ito mula sa video. Tumatawag po kami tungkol sa inyong mortgage. Sumagot si Daniel nang may pagtataka. Ang mortgage ko? Kumpleto ang bayad ko dyan. Sir, sabi ng babae sa kabilang linya, ang primary guarantor po ng inyong loan ay nag-pull out kaninang umaga. Dahil po doon, ang inyong buong utang na 30 milyong piso ay due and demandable na po. Kailangan niyo pong bayaran ang kabuuan or mapipilitan po kaming simulan ang foreclosure proceedings. 30 milyon. Natigilan si Daniel. Bago pa man niya maproseso ang lahat, tumunog ulit ang kanyang telepono. Mr. Daniel Reyes, mula po ito sa BPI Risk Department. Ang inyong corporate line of credit ay suspendido na po dahil sa pag-pull out ng inyong guarantor. Isang tawag pa, Metrobank po. Ang inyong business credit card ay na-block na. Isa pa, Security Bank. Sisimulan na po namin ang preventive asset seizure. Sa loob lamang ng 15 minuto, nakatanggap si Daniel ng eksaktong 47 tawag, 47 boses mula sa iba't ibang bangko, mga insurance companies, mga car dealerships, mga suppliers, lahat ay naniningil, lahat ay nagbabanta. Ang kanyang pinansyal na tore na akala niya ay matatag ay gumuho sa harap niya sa loob lamang ng ilang minuto. Anong nangyayari, Daniel? Sigaw ng kanyang asawang si Teresa, nakitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Hindi ko alam, bulong ni Daniel, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon na siyang isang nakakatakot na hinala. Naalala niya ang sinabi ko kagabi, ang mga salitang binitiwan ko na may kakaibang kahulugan. 11:00 ng umaga, nagpasya siyang pumunta sa opisina. Kailangan niyang ma-access ang mga pondo ng kumpanya para ayusin ang biglaang krisis na ito. Mabilis niyang minaneho ang kanyang BMW 7 Series. Hindi niya alam na iyon na pala ang isa sa mga huling beses na mahahawakan niya ang manibela ng kotseng iyon. Ang dealership ay nakatanggap na ng utos na bawiin ito dahil sa hindi pagbabayad ng lease. Pagdating niya sa Reyes Construction Building, 11:30, normal pa ang lahat. Pinati siya ng security guard. Sumakay siya sa elevator patungo sa ika-5 palapag kung nasaan ang kanyang opisina bilang CEO. Ngunit pagbukas ng pinto ng elevator, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Si Roberto Santos, ang taong pinagkakatiwalaan ko, ay nakaupo sa kanyang silya, sa likod ng kanyang mesa. May mga dokumentong binabasa, mga papeles na para lamang dapat sa isang CEO, tanong ni Daniel, na may halong pagkalito at inis. Anong ginagawa mo sa opisina ko? Dahan-dahang itinaas ni Berto ang kanyang ulo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi galit, hindi masaya, kundi isang profesional na awa. Magandang umaga, Daniel. Pasensya na, pero hindi mo na ito opisina. Berto? Natawa si Daniel. Isang tawang pilit. Ano ang ibig mong sabihin? Anong pinagsasabi mo? Itinuro ni Berto ang isang papel na nasa gitna ng mesa. Basahin mo ang note na yan. Lumapit si Daniel at doon nakita niya ito. Ang sulat kamay ko, malinaw at matatag. Ang opisina na ito ay hindi para sa iyo. Ang mga salitang iyon, ang mismong mga salitang ginamit niya laban sa akin kagabi. Ngayon ay bumabalik sa kanya na parang isang sumpa.
Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Berto, biro lang to, di ba? Isang masamang biro ng Pasko. Umiling si Berto. Hindi ito biro, Daniel. Inappoint ako ni Mr. Reyes bilang bagong CEO kaninang umaga. Mayroon kang 5 minuto para kunin ang mga personal mong gamit sa bodega at umalis sa building na ito. Imposible, sigaw ni Daniel. Ako ang CEO. Ako ang nagpalaki sa kumpanyang ito, kasama ng tatay ko. Hindi na ngayon, Daniel, sabi ni Berto, habang inaabot sa kanya ang isang selyadong sobre. Ang termination papers mo ay opisyal nang na-file. Ang dahilan, loss of confidence at conflict of interest. Pinapabigay nga pala ito ng tatay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Daniel habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob, naroon ang isang liham na nakatype sa letterhead ng kumpanya. At doon niya nabasa ang mga salitang tuluyang wawasak sa kanyang mundo. Pinasa ni Daniel ang liham hindi lang isang beses, kundi 3 beses, pero kahit anong ulit niya, hindi pa rin lubos na pumapasok sa kanyang isipan ang bigat ng mga salita. Daniel, sabi sa sulat, ang mga bunga ng ating mga ginagawa ay minsan dumarating sa panahong hindi natin inaasahan. Kagabi, ipinakita mo sa akin na wala na akong lugar sa buhay mo. Ngayon, ipinapakita ko sa iyo na wala ka na ring lugar sa kumpanya ko. Mayroon kang hanggang tanghali para lisanin ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Ang apartment sa Lakeshore Drive, ang sasakyan, lahat. Matuto kang mamuhay gamit ang sarili mong pinaghirapan. Isang bagay na dapat ay matagal mo nang ginawa. Huwag mo akong hahanapin. Huwag mo akong tatawagan. Huwag kang gagamit ng kahit sinong tagapamagitan. Ang desisyong ito ay pinal at hindi na mababago. Ang iyong ama na hindi ka na makilala, Mateo Reyes. Hindi lang trabaho ang nawala sa kanya, lahat. Ang kanyang tahanan, ang kanyang sasakyan, ang kanyang lifestyle, ang kanyang seguridad sa pera, lahat ay naglaho sa isang umaga lang. Berto, tulungan mo ako, pagmamakaawa ni Daniel. Kilala mo si tatay? Matagal mo na siyang kasama. Panandali ang galit lang to. Tumingin si Berto sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang disappointment sa mga mata nito. Daniel, nakita ko ang ginawa mo sa kanya kagabi. Mismong asawa ko ay nasuklam ng ikwento ko sa kanya. Si Mr. Reyes ang pinakamakatarungang tao na kilala ko, pero siya rin ang pinakadesidido. Kapag gumawa siya ng desisyon, wala nang atrasan. Pero anak niya ako, nag-iisang anak, sigaw ni Daniel. Ang sagot ni Berto ay simple, ngunit napakasakit. Anak ka niya dati, kagabi, pinili mong maging iba. Lumabas si Daniel sa gusali ng kumpanya na parang isang bangkay na naglalakad. Lutang ang kanyang isip, walang direksyon. Pagdating niya sa parking lot, isang tanawin ang lalong nagpaguho sa kanyang mundo, isang tow truck ang kinakabit na sa kanyang BMW. Teka lang, nagkakamali kayo, sigaw niya sa driver. Ipinakita sa kanya ng driver ang isang court order. Walang pagkakamali, sir. Ang lease ng sasakyan ay default na at wala na pong gwarantor. Kinukuha na po namin ang sasakyan. Walang nagawa si Daniel kundi panoorin ang paghila sa kanyang mamahaling sasakyan palayo sa kanyang buhay. Napilitan siyang maglakad. Isang bagay na hindi na niya ginagawa sa loob ng maraming taon. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na istasyon ng MRT. Habang nasa loob ng tren, siksikan, mainit, hindi tumitigil sa pagring ang kanyang telepono. Mga bangko, mga naniningil, lahat ay humahabol sa kanya. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang dating tahanan niya, isa pang dagok ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Teresa na umiiyak sa sofa, hawak-hawak ang isang legal notice. Daniel, mayroon tayong 24 na oras para umalis sa bahay na to, sabi ni Teresa sa pagitan ng mga hikbi. Ifo-foreclose na nila ang mortgage. Ano? Kinansela ng tatay mo ang lahat ng garantiya? May utang tayong 30 milyon na wala naman tayo. Napaupo si Daniel sa isang silya, tuluyan ng talunan. Ang mga salitang binitiwan niya kagabi, ngayon ay bumabalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang upuan na ito ay para sa biyanan ko, lumayas ka. Ngayon, siya na ang pinalayas sa lahat sa kanyang trabaho,
sa kanyang sasakyan, sa kanyang tahanan at sa buhay ng kanyang ama. Wala na siyang kahit ano. Wala nang natira. Ang dating CEO, ang dating tagapagmana, ngayon ay isang taong wala man lang pambayad para sa susunod na araw. Ang Pasko dapat ay araw ng kasiyahan, ay naging araw ng kanyang paghuhukom. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito ay simula pa lamang ng kanyang kalbaryo. Ang parusa ay nagsisimula pa lang. Ang mga sumunod na 2 oras sa loob ng apartment na iyon ay parang isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Si Teresa, ang asawa ni Daniel, ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pag-iyak na parang wala ng bukas at ng panunumbat na puno ng pait. Habang nagmamadali siyang inililigpit ang kanilang mga pinakamahalagang gamit bago sila tuluyang paalisin, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga batong ipinupukol kay Daniel. "Kasalanan mo to," sigaw niya, habang isinisiksik ang mga alahas sa isang maleta. "Kasalanan mo ang lahat ng ito. Paano ka naging ganyan katanga? Itulak ang sarili mong ama sa harap ng mga anak natin? Para saan? Para lang mapasaya mo ang tatay ko?" "Teresa, kumalma ka," pakiusap ni Daniel. "Maaayos natin nito. Kailangan ko lang makausap si tatay." Napatigil si Teresa sa kanyang ginagawa. Hinarap niya si Daniel at ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkasuklam. "Makausap? Daniel, kinuha na nila ang lahat sa atin, ang bahay, ang kotse, ang trabaho mo. Ano na lang ang sasabihin natin sa mga magulang ko?" Ang tanong na iyon ang nagbigay kay Daniel ng isang munting sinag ng pag-asa. Si Antonio de Leon, ang kanyang biyenan, ang taong naging dahilan ng lahat ng ito. Siguro naman ay tutulungan siya nito. Si Antonio ay isang makapangyarihang tao. Isa siyang saksi sa lahat ng nangyari. Kung may isang taong pwedeng mamagitan para sa kanya, iyon ay si Antonio. Nanginginig ang mga kamay ni Daniel habang kinukuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng kanyang biyenan. Bawat ring ay parang isang kabog sa kanyang dibdib. Sa wakas, sumagot ito. "Tito Antonio, si Daniel po ito. Kailangan ko po kayong makausap. Urgent po." Ang boses sa kabilang linya ay malamig, kasing lamig ng hangin ng Disyembre. "Daniel, hinihintay ko ang tawag mo." Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Daniel. "Tito, isang malaking trahedya po ang nangyari. Ang tatay ko po, nawala na yata sa katinuan. Kinuha niya ang lahat sa akin dahil lang sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan kagabi. Kailangan ko po ng tulong ninyo." Nagkaroon ng isang mahaba at nakakakilabot na katahimikan sa kabilang linya. At nang muling magsalita si Antonio, ang boses niya ay may bigat na parang yelo. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan. "Daniel, naririnig mo ba ang sarili mo?" Kasi po, isang misunderstanding lang naman po yun. Alam niyo naman po ang mga ganitong bagay sa pagitan ng mag-ama." "Hindi, Daniel," sabi ni Antonio, "hindi ko alam dahil hindi ko kailanman binastos ang aking ama sa paraan ng pambabastos na ginawa mo sa tatay mo kagabi." Naramdaman ni Daniel ang pag-akyat ng takot sa kanyang lalamunan. "Tito, parang awa niyo na po. Si Teresa at ang mga bata, kailangan nila ng katatagan. Alam ko pong maiintindihan niyo." "Ang naiintindihan ko, Daniel," matigas na sabi ni Antonio, "ay nasaksihan ko ang isang 42 anyos na lalaki na ipahiya sa publiko ang amang nagbigay sa kanya ng lahat. Nakita kitang itulak si Mateo sa sahig para lang maibigay sa akin ang isang upuan na hindi ko naman hiniling o ginusto. Pero akala mo ano? Akala mo hahanga ako? Daniel, hindi mo nakukuha ang respeto sa pamamagitan ng pambabastos sa iba, lalo na sa sarili mong ama. Ang sino mang lalaking kayang magtaksil sa sariling ama ay kayang magtaksil sa kahit sino. Walang tulong na manggagaling sa akin. Walang trabaho sa mga kumpanya ko. Walang masisilungan sa bahay ko. Tito, hindi po kayo pwedeng maging seryoso. Hindi pa ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko, sabi ni Antonio. At mayroon pa akong isang bagay na sasabihin sa iyo. Tatawagan ko si Mateo para humingi ng personal na paumanhin dahil naging saksi ako sa kasuklam-suklam mong pag-uugali at aalukin ko siya ng isang business partnership. Ang mga huling salita ni Antonio ay parang isang martilyong pumukpok sa bungo ni Daniel.
Hindi lang siya nawalan ng suporta, ang taong sinubukan niyang pasayahin ay kakampinan ngayon ng kanyang kaaway. Pinatay na ni Antonio ang tawag. Narinig pala ni Teresa ang buong usapan. Namutla ang kanyang mukha. Hindi tayo tutulungan ni Papa, bulong niya. Hindi. Ano nang gagawin natin, Daniel? Saan tayo titira? May pasok ang mga bata. Sa mga sandaling iyon, bumaba mula sa hagdan ang kanilang mga anak, sina Jose at Isabela. Nagising sila dahil sa mga sigawan at sa ingay ng pag-aayos ng mga gamit. Anong nangyayari? Tanong ni Jose na may pag-aalala ng isang teenager na nakakaramdam na guguho na ang kanyang mundo. Bakit po umiiyak si Mama? Tanong naman ni Isabela. Tumingin si Daniel sa kanyang mga anak at naramdaman niya ang isang kahihiyan na mas malalim pa sa lahat ng naramdaman niya sa buong araw na iyon. Paano niya ipapaliwanag sa kanila na dahil sa kanyang kayabangan nawala ang lahat ng katatagan ng kanilang pamilya? Dahil ba ito sa nangyari kagabi kay Lolo? Direktang tanong ni Jose, maging ang isang teenager ay mas naintindihan pa ang bigat ng sitwasyon kaysa sa kanya. Tatay, bakit mo tinulak si Lolo? Tanong ni Isabela na may luha sa kanyang mga mata. Mukha siyang malungkot na malungkot. Hindi makasagot si Daniel. Mahal na mahal tayo ni Lolo, patuloy ni Isabela. Bakit po naging masama kayo sa kanya? Sa wakas, umamin si Daniel. Dahil gumawa si tatay ng isang napakalaking pagkakamali, sabi niya. Isang pagkakamali na magpapabago sa buhay nating lahat. Naupo si Teresa sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa buong araw, ang boses niya ay hindi na puno ng panunumbat, kundi ng isang malalim na kalungkutan. Daniel, sabi niya, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ako at ang mga bata, lilipat na kami sa mga magulang ko. Ano? Hindi na ako pwedeng manatili sa iyo pagkatapos nito. Hindi ko kayang makasama ang isang taong kayang ipahiya ang sarili niyang ama ng ganoon. Ang isang pamilya ay binuo sa respeto at pagpapahalaga. Kagabi, pinatunayan mo na wala ka ng dalawang iyon. Tiningnan ni Daniel ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang mga maleta at ang eviction notice sa mesa. Sa loob lamang ng 24 na oras, winasak niya ang kanyang buong buhay dahil sa isang sandali ng katangahan. At ang pinakamasakit sa lahat, tama, ang kanyang ama. Siya at siya lang ang may kasalanan ng lahat. Ang araw ng Pasko ay naging pinakamahaba at pinakamasakit na araw sa buhay ni Daniel. Habang abala si Teresa sa pag-iimpeke ng mga gamit ng mga bata, desperado naman siyang naghanap ng solusyon. Ngunit wala. Ang kanyang mga bank account ay naka-freeze. Ang kanyang credit card ay block. Maging ang $50 na sinubukan niyang i-withdraw sa ATM ay tinanggihan. Ang tanging pera niya ay $300 na cash sa kanyang pitaka. Iyon na lang ang natira sa kanyang dating marangyang buhay. Alas 6 ng gabi, dumating ang moving truck na kinuha ni Teresa. Pinanood ni Daniel ang paghakot sa kanilang mga gamit. Ang mga laruan ng kanyang mga anak, ang mga muebles na pinili nila nang magkasama, lahat ay inilalabas sa kanilang tahanan. Bago umalis, inabutan siya ni Teresa ng isang folder. Pirmahan mo to. Ano to? Temporary Separation of Assets at Provisional Custody ng mga bata. Pinagawa ko sa abogado ko kaninang hapon. Isang panibagong saksak sa kanyang puso. Pumunta ka na agad sa abogado? Siyempre. Ano ang gusto mo? Hintayin ko pa kung hanggang saan ka babagsak. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Pinirmahan ni Daniel ang mga papel. Wala siyang pagpipilian. Alas 8 ng gabi, naiwan siyang mag-isa. Mag-isa sa isang bahay na walang laman at hindi na kanya. Sa kanyang bulsa, $300. Sa kanyang tabi, isang maleta ng mga damit. Naglakad siya palabas, walang patutunguhan. Naglakad-lakad siya sa mga kalsada ng Chicago na puno ng mga ilaw pumasko. Nakikita niya ang mga masayang pamilya, mga batang may bagong laruan. Lahat ay may tahanang uuwian, maliban sa kanya. Nakahanap siya ng isang murang hotel malapit sa Union Station. Nagbayad siya ng $200 para sa 3 gabing panunuluyan. $100 na lang ang natitira sa kanya. Ang kwarto ay maliit. May isang kama, isang maliit na banyo,
at isang bintanang nakatanaw sa isang madilim na eskinita. Umupo siya sa kama at doon niya naramdaman ang kabuuang bigat ng kanyang pagkawasak. 2 linggo ang lumipas at si Daniel ay halos naubos na ang lahat ng kanyang pera. Ang natitirang $100 ay naubos sa murang pagkain at pamasahe sa pampublikong sasakyan habang desperado siyang naghahanap ng trabaho. Ang kanyang resume na dati nagbubukas ng lahat ng pinto, ngayon ay sistematikong tinatanggihan. Ang balita tungkol sa pag-aaway nila ng kanyang ama ay kumalat na parang apoy sa mundo ng construction. Walang gustong kumuha sa anak na nagtaksil kay Mateo Reyes. Noong ika-4 ng Enero, wala na siyang pera kahit para sa isang kwarto sa hostel. Napilitan siyang lunukin ang kanyang pride sa paraang hindi niya kailanman inakala. Nag-apply siya ng trabaho sa isang industrial cleaning company sa labas ng lungsod. May experience ka ba sa paglilinis? Tanong ni Brenda Sanchez, ang supervisor. Wala po. Pero mabilis po akong matuto at kailangan ko po ng trabaho. Tinitigan siya ni Brenda, isang babaeng nagmula sa hirap at nakikita niya ang desperasyon at ang tunay na pagpapakumbaba. Mabigat ang trabaho, mahaba ang oras. Ang sahod, 20,000 piso kada buwan, night shift, 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Kaya mo ba? Kaya ko po, sigurado po ako. Kinagabihan, nagtrabaho si Daniel hanggang madaling araw. Naglinis siya ng mga opisina, nagmop ng sahig, nagtapon ng basura, naglinis ng mga banyo. Ang kanyang mga kamay na dati sanay sa pagpirma ng mga kontratang milyon-milyon ng halaga, ngayon ay puno na ng kalyo at amoy ng mga kemikal na panlinis. Ang kanyang mga designer suit ay napalitan ng isang asul na uniforme. Sa mga unang linggo ng kanyang trabaho sa gabi, isang hindi inaasahang pagbabago ang nangyari kay Daniel. Ang sapilitang pagpapakumbaba, ang paglilinis ng dumi ng iba ay nagbigay sa kanya ng panahon para mag-isip. Ang kanyang mga katrabaho ay mga imigrante, mga single mother, mga estudyanteng nagpapaaral sa sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Daniel ay hindi hinusgahan dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang pagiging masipag. 1 buwan ang lumipas at nagkaroon na si Daniel ng isang simpleng rutina. Nangungupahan siya sa isang kwarto kasama ng mga estudyante. Ang kanyang mga gastos ay pagkain, pamasahe at pantawag sa kanyang mga anak. Ang pagbabago sa kanyang pagkatao ay mas malalim. Ang pagkawala ng lahat ay nagtulak sa kanya na suriin kung ano ba talaga ang halaga ng isang tao. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay adulto, nabubuhay si Daniel sa sarili niyang pagsisikap, walang safety net, walang pribilehiyo. Isang gabi habang naglilinis sa isa sa mga pinakamatataas na gusali sa Makati, tumigil siya sa harap ng isang bintana. Ang buong syudad ay nakalatag sa harap niya, kumikinang at masagana. Naalala niya ang mga panahong tinitingnan niya ang ganitong tanawin mula sa kanyang lumang opisina noong naniniwala siyang ang tagumpay niya ay dahil sa sarili niyang galing. Ngayon, naiintindihan na niya, iyon ay resulta ng minanang pribilehiyo. Ngayon, bawat pisong kinikita niya ay katumbas ng tunay na pawis, tunay na pagsisikap, at natutunang pagpapakumbaba. At sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon ng Pasko, nakaramdam si Daniel ng isang bagay na parang pag-asa. Hindi pag-asa na maibalik ang dati niyang buhay, kundi pag-asa na makapagsimula ng isang bago at tunay mula sa wala. Dumating ang Marso sa Maynila. Dala ang init ng tag-araw at ang pangako ng isang bagong simula. 3 buwan na si Daniel sa kanyang trabaho sa cleaning company. Ang buhay niya ay naging simple, ngunit may dignidad. Trabaho sa gabi, tulog sa umaga, hanap ng ibang oportunidad sa hapon, at regular na pakikipag-usap sa kanyang mga anak. Isang hapon, pagkatapos ng isang bigong interview, nagpasya siyang maglakad-lakad sa Rizal Park para magpahangin. Habang naglalakad siya, isang tanawin ang nakapagpatigil sa kanya. Sa isang bangko malapit sa lawa, nakaupo ang kanyang amang si Mateo at ang dati niyang biyenan na si Antonio. Masaya silang nag-uusap.
Napapaligiran ng mga plano at blueprint na nakalatag sa isang mesa. Pareho silang mukhang relaxed, nakangiti, at halatang nag-i-enjoy sa kanilang professional na samahan. Ang pinakatumama kay Daniel ay hindi ang makita silang magkasama, kundi ang makita ang pagbabago sa kanyang ama. Mukhang bumata si Mateo, masigla, puno ng buhay. Isang sigla na hindi na niya nakikita sa kanyang ama sa loob ng maraming taon. Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig ni Daniel ang mga pira-piraso ng kanilang usapan. Ang galing mo talaga, Mateo, ang karanasan mo sa pundasyon ang kailangan natin para sa proyektong ito, sabi ni Antonio. Tumawa ang aking ama, isang tawang puno ng saya. Antonio, ang pakikipag-partner sa iyo ang isa sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Dapat noon pa natin ito ginawa. Naramdaman ni Daniel ang isang sabay na kirot at pagkaunawa. Ang kanyang ama ay hindi lang nakahanap ng business partner, kundi ng isang tunay na kaibigan. Ang alyansang pilit niyang binuo ay nangyari na, ngunit siya ay hindi kasama. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mapagtantong mas masaya ang kanyang ama nang wala siya. Ang pagkawala niya ay hindi sumira sa kanyang ama. Bagkus pinalaya pa siya nito. Maya-maya narinig niyang nagtanong si Antonio, "Kamusta na pala ang mga apo mo?" "Ang mga apo ko, sina Jose at Isabela, ay pambihira," sabi ng aking ama, at narinig ni Daniel ang pagmamahal sa kanyang boses. Napakatalino at matatag na hawakan nila ang sitwasyon ng pamilya ng may karunungan na kahanga-hanga. Resulta yan ng pagpapalaki mo sa kanila, Mateo? Narinig ni Daniel ang isang buntong hininga mula sa kanyang ama. Sana nga, wala silang kasalanan sa mga desisyon ng tatay nila. Muling tumusok ang kirot sa puso ni Daniel. Ang kanyang ama ay patuloy na pinoprotektahan ang kanyang mga apo habang pinapanindigan ang kanyang desisyon laban sa kanya. "Naisip mo na bang makipag-ayos kay Daniel?" tanong ni Antonio. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan, tumingin ang aking ama sa malayong lawa. "Antonio, sa loob ng 42 anyos, akala ko kilala ko ang anak ko. Akala ko pinalaki ko siyang may respeto sa pamilya. Noong gabing iyon ng Pasko, nalaman kong nagkamali ako." "Ang mga tao ay nagbabago, Mateo." "Oo," sagot ng aking ama, "pero ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng tunay na consequence. Kung patatawarin ko siya agad, anong matututunan niya? Anong leksyon ang matututunan ng mga apo ko?" "Naintindihan ko ang punto mo. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa kanya habang buhay," patuloy ng aking ama. "Ito ay tungkol sa pag-unawa niya sa halaga ng kanyang sinira. Siguro, balang araw, maipapakita niya na tunay siyang natuto, pero hindi pa ngayon ang araw na iyon." Umalis si Daniel sa parke na hindi napapansin. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang ama ay hindi nagmamatigas dahil sa kalupitan, kundi dahil sa isang malalim na prinsipyo. Nang gabing iyon, habang naglilinis ng mga opisina, naunawaan ni Daniel ang isang mahalagang bagay. Ang kanyang ama ay hindi naghihintay ng mga desperadong paghingi ng tawad. Naghihintay siya ng ebidensya ng tunay na pagbabago, at doon niya tinanong ang kanyang sarili, tunay na ba siyang nagbago o nagtitiis lang siya hanggang sa lumipas ang bagyo? Ang sagot ay hindi niya nagustuhan. Isang parte pa rin sa kanya ang lihim na umaasa na susuko rin ang kanyang ama at maibabalik ang dati niyang buhay. Ngunit ang usapan sa parke ay nagpakita sa kanya ng katotohanan. Ang kanyang ama ay naka-move on na. Kung gusto ni Daniel ng anumang uri ng pagkakasundo sa hinaharap, kailangan niyang magpakita ng tunay na transformasyon. Hindi lang pagtitiis sa pansamantalang parusa, at napagtanto niya na iyon ang pinakamahirap na hamon sa kanyang buhay. Ang tanong ay hindi na kung kailan siya patatawarin ng kanyang ama, kundi kung kailan siya magiging isang taong karapat-dapat sa kapatawaran. Bumalik ang Disyembre sa Maynila, dala ang malamig na simoy ng hangin at ang mga kumukutitap na ilaw pamasko. Eksaktong 1 taon na ang lumipas mula noong gabing
sumira sa buhay ni Daniel. Habang naglalakad siya sa mga kalsada pagkatapos ng kanyang night shift, tumigil siya sa harap ng mga magagarang display sa bintana ng mga mall. Ang mga masayang eksena ng pamilya ay isang masakit na paalala ng lahat ng nawala sa kanya, ngunit ang Daniel na nakatayo doon ngayon ay hindi na ang Daniel ng nakaraang taon. Ang pagbabago sa kanya sa loob ng 12 buwan ay radikal. Hindi na siya ang mayabang at privileged na lalaking nagtulak sa kanyang ama. Ang mabigat na trabaho, ang hirap sa pera, at ang sapilitang pag-iisa ay humulma sa isang ganap na ibang bersyon ng kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay na may kalyo, ang kanyang simpleng pananamit, at ang kanyang mukha na pinatanda ng mga gabing pagpupuyat ay nagsasabi ng kwento ng isang pagpapakumbabang natutunan sa gitna ng pagdurusa. Si Brenda, ang kanyang supervisor, ay napansin ang kanyang pagbabago. Inalok siya nito ng karagdagang responsibilidad. Daniel, gusto kong ikaw ang mag-coordinate sa night team para sa bago nating kontrata sa Keio Towers. Ikaw mismo ang hiniling ng kliyente. Ang dagdag sahod na naging 28,000 piso kada buwan ay nagbigay daan para makalipat siya sa isang maliit ngunit pribadong apartment sa isang simpleng lugar. Hindi ito marangya, ngunit ito ay may dignidad. Pumili siya ng mga second-hand na gamit at pinalamutian ng mga pader ng mga litrato ng kanyang mga anak. Nakalikha siya ng isang tahanan na simple ngunit tunay. Ang lingguhang tawag niya kina Jose at Isabela ang naging pinakamaliwanag na bahagi ng kanyang buhay. Lumaki na ang mga bata sa loob ng isang taon at ang kanilang mga usapan ay nagpapakita ng isang emosyonal na kapanahunan na palaging ikinamamangha niya. Tatay, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Isabela sa huli nilang pag-uusap. Iba na ang boses mo. Mas kalmado. Kalmado? Opo, dati po kasi parang lagi kayong nagmamadali. Ngayon po, parang nasa tamang lugar na kayo. Ang obserbasyon ng kanyang 13 anyos na anak na babae ay tumama sa kanya. Tama siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, si Daniel ay hindi na palaging naghahabol ng susunod na tagumpay o ng susunod na material na bagay. Alam mo, anak, tama ka yata? Susubukan niyo po bang kausapin si Lolo Mateo balang araw? Nag-isip si Daniel ng mabuti bago sumagot. Gusto kong makita niya na nagbago na ako, hindi para maibalik ang mga nawala, kundi para malaman niya na ang anak niya ay natutunan na sa wakas ang mga aral na sinubukan niyang ituro sa akin buong buhay ko. Noong gabi ng Noche Buena, 1 taon pagkatapos ng trahedya, nagtrabaho si Daniel sa kanyang regular na shift. Habang naglilinis siya, muli siyang tumigil sa harap ng bintana na may tanawin ng buong syudad. 1 taon na ang nakalipas, nasa isang marangyang hapunan siya, napapaligiran ng pamilya, ngunit siya ay malungkot nang hindi niya alam. Walang tunay na layunin. Ngayon, mag-isa siya sa isang opisina ng 3:00 ng madaling araw, nagtatrabaho para sa isang maliit na sahod. Ngunit nakakaramdam siya ng isang kapayapaan sa kalooban na hindi niya kailanman naramdaman noong mayaman pa siya. Nag-vibrate ang kanyang telepono, isang text message mula kay Jose. Tay, nagtanong si Lolo Mateo tungkol sa iyo kanina. Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 12 buwan na may indikasyon na nabanggit siya ng kanyang ama. Nag-reply siya agad. Anong tinanong niya? Tinanong niya kung alam namin kung kamusta ka na, kung may trabaho ka, kung may tinitirhan ka. Sinabi namin ni Isabela na mukhang okay ka naman pero hindi namin alam ang detalye. Sinabi ni Lolo na tahimik lang siya ng matagal tapos sabi niya, sana ay natututunan niya ang mga kailangan niyang matutunan. Binasa ni Daniel ang mensahe ng 3 beses. Hindi ito kapatawaran. Hindi ito isang imbitasyon para bumalik. Ngunit hindi rin ito kawalang pakialam. Ito ay isang maingat na pag-asa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, naglakad si Daniel patungo sa isang simbahan. Umupo siya sa isa sa mga upuan sa likod. At sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon ng Pasko, naramdaman ni Daniel na mayroon siyang isang bagay na tunay na maipagpapasalamat.
Hindi niya naibalik ang kanyang yaman o ang kanyang pamilya, ngunit natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya alam na nawala sa kanya. Ang tunay na respeto sa sarili. Ang lalaking nagtulak sa kanyang ama ay mayaman sa material na bagay, ngunit mahirap sa karakter. Ang lalaking naglilinis ngayon ng opisina ay nawala ng mga ari-arian, ngunit nagkamit ng personal na dignidad. At habang papalabas siya ng simbahan sa pagsikat ng araw, nakagawa si Daniel ng isang desisyon. Hindi niya susubukang kontakin ang kanyang ama, ngunit susulat siya ng isang liham. Isang liham hindi para humingi ng tawad, kundi para magpasalamat. Ang liham na isinulat ni Daniel noong madaling araw ng Pasko ay naging pinakamahalagang dokumento ng kanyang buhay. Hindi ito isinulat ng padalos-dalos. Ito ay bunga ng ilang araw na pagninilay-nilay ng maraming draft at ng isang brutal na katapatan sa sarili na hindi niya kailanman naranasan noon. Naupo siya sa maliit na mesa sa kanyang apartment. Napapaligiran siya ng katahimikan ng Pasko sa isang simpleng komunidad. Sa kanyang tabi, isang tasa ng murang kape at isang simpleng papel na binili niya mula sa tindahan sa kanto. Sinimulan niya ang pagsulat, at ang mga salita ay dumaloy mula sa kanyang puso. Mahal na tatay, ang una niyang isinulat. Ngunit binura niya ito pagkatapos ng 12 buwan. Pakiramdam niya ay wala na siyang karapatan sa ganoong klase ng paglalambing, kaya't iniba niya. Para kay Ginoong Mateo Reyes, ang isinulat niya sa huli. Alam ko pong wala akong karapatang sumulat sa inyo, at lubos kong iginagalang ang inyong desisyon na huwag nang makipag-ugnayan sa akin. Ang liham na ito ay hindi naghahanap ng kasagutan o ng pagkakasundo. Kailangan ko lang pong sabihin sa inyo ang ilang mga bagay na natutunan ko sa loob ng 1 taon na nagpabago sa aking buhay, magpakailanman. At nagsulat si Daniel sa loob ng 4 na oras. Hindi niya isinalaysay ang kanyang paghihirap o mga nawala. Ang isinalaysay niya ay ang kanyang pagbabagong loob. Inilarawan niya ang kanyang trabaho sa gabi. Hindi bilang isang kahihiyan, kundi bilang isang edukasyon sa dignidad ng paggawa. Ipinaliwanag niya ang kanyang maliit na apartment, hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang aral sa pagsasarili. Sa loob po ng 42 taon, isinulat niya, naniwala ako na karapat-dapat ako sa lahat ng mayroon ako, dahil ako ang anak ninyo. Ngayon, naintindihan ko na wala akong karapatan sa kahit ano dahil lang sa pribilehiyo. Ang respeto ay pinaghihirapan, hindi namamana sa apelido. Ang dignidad ay itinatayo gamit ang karakter, hindi ang bank account. Inilarawan niya kung paano niya pinanood mula sa malayo ang business partnership ng kanyang ama at ni Antonio, at kung paano niya naunawaan na natagpuan ng kanyang ama ang tunay na pakikipagtulungan na hindi niya kailanman naibigay. Ang makita kayong magkasama ni Tito Antonio ay nagturo sa akin ng isang mahalagang bagay. Hindi po pala kayo nangangailangan ng isang anak na CEO. Ang kailangan niyo po ay isang partner na rumerespeto sa inyo, at hindi ko po iyon kailanman nagawa. Dahil masyado akong naging abala sa pag-iisip na may karapatan ako sa lahat. Nang wala naman akong tunay na naiambag, ang pinakamahirap na isulat ay ang buong paggamin sa kanyang ginawa noong gabing iyon ng Pasko. Wala pong anumang dahilan para sa ginawa ko. Ang pagtulak ko sa inyo sa sahig sa harap ng inyong mga apo ay ang pinakaduwag at pinakamalupit na gawain sa aking buhay. Hindi po iyon isang pagkakamali. Iyon po ay isang sinadyang pagpili na unahin ang aking imahe sa lipunan kaysa sa inyong dignidad. Iyon ay purong pagtataksil at nararapat lamang po ito sa eksaktong parusang natanggap ko. Nagsulat si Daniel tungkol sa kanyang mga anak, kung paano niya natutunang pahalagahan ang kanilang lingguhang tawag sa telepono, nang higit pa sa anumang tagumpay na nakamit niya noon. Sina Jose at Isabela po ang nagturo sa akin ng higit pa tungkol sa emosyonal na kapanahunan sa loob ng 12 buwan, kaysa sa naituro ko sa kanila sa buong pagkabata nila. Ang kanilang kakayahang mapanatili ang pagmamahal para sa ating dalawa sa kabila ng aking mapanirang pag-uugali ay
nagpapakita ng uri ng pagpapalaki na ibinigay ninyo sa kanila sa loob ng maraming taon. Noong ako'y masyadong abala sa sarili kong ego para pahalagahan iyon, sa huling bahagi ng liham, tinalakay ni Daniel ang hinaharap ng walang anumang pakiusap o inaasahan. Hindi po ako sumusulat para umasa ng kapatawaran. Ang kapatawaran ay isang bagay na pinaghihirapan sa loob ng maraming taon ng pare-parehong pag-uugali. Hindi sa pamamagitan ng magagandang salita sa papel. Hindi rin po ako sumusulat para umasa na babaguhin ninyo ang inyong desisyon tungkol sa ating relasyon. Lubos ko pong iginagalang ang inyong pinili at naiintindihan kong ito ay makatarungan at kinakailangan. Sumusulat po ako para malaman ninyo na ang inyong anak ay natututo na sa wakas na maging isang tunay na lalaki. Sa edad na 43 sa unang pagkakataon sa aking buhay, ipinagmamalaki ko kung sino ako. Hindi kung ano ang mayroon ako. Nagtatrabaho po ako ng marangal, namumuhay ako ng simple, minamahal ko ng tunay ang aking mga anak at lubos kong iginagalang ang mga taong nakapaligid sa akin. Ang konklusyon ng liham, ang siyang pinakamatagal niyang binuo. Kung hindi na po tayo muling mag-uusap, nais ko pong malaman ninyo na ako ay naging isang mas mabuting tao dahil sa mga parusang ipinataw ninyo. Hindi sa kabila ng mga ito, kundi dahil sa mga ito. Iyon po ay isang mas mahalagang regalo kaysa sa anumang material na mana. Pinigyan ninyo po ako ng pagkakataong matuklasan ang sarili kong halaga, hiwalay sa inyong mga tagumpay at sa inyong kabutihang loob. Salamat po sa pagiging ama na hindi ko alam na kailangan ko. Sapat ang lakas para hayaan akong bumagsak kung kinakailangan. Sapat ang talino para protektahan ang aking mga anak mula sa aking mga pagkakamali at sapat ang pagiging makatarungan para tratuhin ako ng eksakto sa nararapat sa akin. Nang may malalim na paggalang at walang hanggang pagmamahal, ang iyong anak na sa wakas ay natututong lumaki, Daniel. Isinilid niya ang liham sa isang simpleng sobre. Isinulat niya ang address ng bahay na kanyang kinalakhan. Hindi niya ito agad ipinadala. Itinago niya ito sa loob ng isang linggo. Bawat gabi, pinabasa niya ito ulit para siguraduhin ang bawat salita ay tunay na sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Noong ika-2 ng Enero, naglakad siya patungo sa post office at ipinadala ang liham sa pamamagitan ng registered mail. 3 linggo ang lumipas, nakatanggap siya ng isang sagot. Ito ay isang piraso lamang ng papel na may pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Daniel, nakasulat dito, natanggap ko ang iyong liham at pinasa ko ito ng maraming beses. Ikinagagalak kong malaman na ikaw ay nasa mabuting kalagayan at ikaw ay lumalago bilang isang tao. Ang paglagong iyan ang siyang eksaktong inaasahan kong mangyari. Hindi pa ako handang ipagpatuloy ang isang personal na relasyon at marahil ay hindi na kailanman, ngunit nais kong malaman mo na ipinagmamalaki ko ang taong pinipili mong maging. Manatili ka sa landas na iyan, Mateo. Itinago ni Daniel ang liham na iyon bilang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Hindi ito pagkakasundo, ngunit ito ay pagkilala. Hindi ito kapatawaran, ngunit ito ay respeto. At sa unang pagkakataon mula noong kakilakilabot na gabing iyon ng Pasko, naramdaman ni Daniel ang isang ganap na kapayapaan. Natutunan niya na ang ilang mga relasyon ay hindi na kayang ayusin, ngunit ang paglago ng sarili ay laging posible. Natuklasan niya na ang pinakamahalagang pag-apruba ay ang pag-apruba sa sarili at ang tunay na dignidad ay nagmumula sa pamumuhay ayon sa matatag na mga prinsipyo, hindi mula sa mga material na pag-aari. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagtangging iligtas siya mula sa mga bunga ng kanyang mga ginawa. At si Daniel, sa wakas, ay natutong magpasalamat para dito.